Good morning po mga boxing fans natin dyan. Kumusta po? At for today's video mga idol, tara panoorin natin itong si Boxer Short, Atty. Tolentino sa kanyang opinion mga idol dito sa Suarez na Navarrete. No contest ba talaga? Well mga idol, question mark yan. Panoorin natin kung ano ang kanya masasabi dito at mag-react po tayo dito. Let's go mga idol, panoorin natin. Don't forget to like and subscribe kay Boxer Short, Atty. Tolentino mga longoti. Ayan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinion, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, ating pong himayin, pag-usapan ang naging desisyon ng California State Athletic Commission sa naging protesta ng Filipino boxer na si Charlie Suarez sa naging resulta ng kanyang labang kontra kay WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. Kung maalala po nyo, naglaban ng dalawa last May 11, Manila time, dyan sa San Diego, California. At nanalo si Emmanuel Navarrete via a controversial technical decision in 8 rounds. Bagay na iprotesta ni Charlie Suarez sa paniniwalang dapat siya ang idideklarang panalo via technical knockout. Narito po ang naging opisyal na desisyon ng California State Athletic Commission. No contest, as if parang hindi naglaban ang dalawang boksingero, si Navarrete at saka si Suarez. At dahil parang hindi sila naglaban, nananatiling challenger si Suarez at nananatiling kampiyon sa WBO Junior Lightweight Division itong si Emmanuel Navarrete. Of course, yan po ang desisyon ng California State Athletic Commission, kinakailangan tanggapin natin yan. But it does not follow mga kaibigan na yan ang tamang desisyon. Kung ating titingnan ang ibig sabihin ng no contest, ay makikita ninyo kung bakit mali ang nasabing desisyon ng California State Athletic Commission. Ano't naman pag-usapan po natin ang nasabing hatol ng komisyon sa lengguwaheng inyong maintindihan para na rin sa inyong karagdagang kaalaman. Lahat ng yan dito lamang sa Boxer Shorts. Ayan na. At nagbabalik po ang Boxer Shorts mga kaibigan. Narito ang ating analisiya sa naging desisyon ng California State Athletic Commission sa protestang inihain ni Charlie Suarez patungkol sa resulta ng kanyang labang kontra kay WBO Junior Lightweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico. I-flashback muna natin mga kaibigan para makita nyo ang basihan ng protesta ni Charlie Suarez. Noong May 11, Manila time, sa San Diego, California, nagharap ang dalawang boksingero para sa WBO title ni Navarrete. Nanalo si Navarrete by technical decision in 8 rounds. In round number 6 mga kaibigan, naputukan sa kanyang mata itong si Navarrete. At ayon po sa referee, ang sugat na yon ay nanggaling sa isang accidental headbutt. Hindi raw umunong sinasadyang nagkabanggaan ang ulo ng dalawang boksingero at yun daw ang ugat ng sugat ni Navarrete. By round number 8, idineklarang unfit to continue o hindi na pwedeng lumaban si Navarrete dahil malalim na raw ang sugat sa kanyang mata. At dahil ang sugat na yon ang pinag-ugatan na isang accidental foul, the fight went to the scorecards ng mga hurado. In 8 rounds lamang si Navarrete, kaya he was declared the winner via technical decision. Bagay na ipinrotesta ng kampo ni Charlie Suarez sapagkat yung mga subsequent video replays ay kitang-kita mga kaibigan that in round number 6, isang left hook mula kay Charlie Suarez ang nagbukas ng cut sa mata ni Navarrete. Hindi accidental headbutt gaya ng iginiit ng referee. Now, merong ibang rule sa boxing na applicable kapag ang boksingero ay nasugatan at ang ugat ng sugat ay hindi accidental foul at legitimate punch. Pag ang boksingero ay nasugatan at ang ugat ng sugat ay isang lehitimong suntok and later on that boxer yung nasugatan is no longer fit to continue, he is automatically declared the loser via technical knockout. Walang magiging technical decision sapagkat hindi naman accidental foul. Kapag legitimate blow, the boxer is declared unfit to continue because of the legitimate blow, TKO loser ang nasabing boksingero. Ang boksingero ngayon
ay si Navarrete. Yun po ang naging argumento ng kampo ni Suarez. Bagay na kinatigan ng maraming eksperto. Because kitang-kita ang ebidensya. Sabi nga nila. Tama. Well, ito po ang naging desisyon ng California State Athletic Commission. No contest ang laban. No contest, ibig sabihin, walang laban. Parang hindi naglaban si Suarez at si Navarrete. Tama. Alam nyo mga kaibigan, kapag inyong tiningnan ang ibig sabihin ng no contest, hindi ito tutugma sa nangyari kay Suarez at kay Navarrete. Sa isang no contest mga kaibigan, nagkaroon ng pangyayari na hindi kontrolado ng dalawang boksingero. At sa pangyayaring ito mga kaibigan, hindi na pwedeng ituloy ang laban o di kaya hindi klarado kung sino talaga ang nanalo. At idideklarang no contest ang laban. Example, para mas maliwanag mga kaibigan, Ryan Garcia versus Devin Haney, yung unang laban nila last year, kung saan nanalo si Garcia kontra kay Haney. So okay, panalo si Ryan Garcia. But later on, lumabas, nagpositibo for performance enhancing drugs itong si Ryan Garcia. So ano itong pangyayari na talagang hindi nakita ng komisyon at hindi rin naman kontrolado ng dalawang boksingero? Yung pag-positive ni Garcia for performance enhancing drugs. Kasi later na lumabas sa laban. Now, sabi ng New York State Athletic Commission, hindi namin alam, kaya bang talunin ni Garcia si Devin Haney kung hindi siya gumamit ng performance enhancing drugs? That is something that we will never know. Kaya ang laban, gagawin na namin no contest. O yun, di ba? Klaro-klaro. Tama yun. Talagang no contest mo yan. Kasi nga hindi mo alam eh. Hindi mo alam kung talagang mananalo si Garcia kung malinis siya. We will never know. So no contest talaga yan. Maglaban na lang ulit kayo. Tama yun. Pero yung mga sitwasyon na yan, hindi po yan present sa laban ni Suarez at ni Navarrete. Sapagkat kay Suarez at Navarrete, nagkaroon ng pangyayari na maaaring beyond the control of the boxers, pero kita mo in the subsequent replay kung sino talaga dapat ang nanalo. Because had they properly viewed the video replay, which is the purpose of the review, kaya nga tayo nagkaroon ng protesta, nagkaroon ng hearing para tingnan lahat ng ebidensya. The video will clearly show that the cut of Navarrete was caused by a punch. So, ano yung sinasabi mo dito na bakit mo no contest? Kita mo naman sa video na suntok ang ugat ng cut ni Navarrete. At kitang-kita mo rin, under the rules, na dapat TKO loser si Navarrete. So, ano yung hindi mo nakikita? Sinasabi ng komisyon na hindi namin makita. Hindi applicable ang ruling ng no contest sa Suarez at Navarrete. Pero alam niyo mga kaibigan, ito pa ang masakit. Sinabi ng isang membro ng California State Athletic Commission, aminado daw siya na talagang suntok ang ugat ng cut ni Navarrete. Kasi kita-kita raw sa video. Pero itong sinabi ng membro ng isang komisyon. Pero hindi namin ugali, hindi namin gusto na pinapaltan ng resulta mula sa pagkatalo, ikaw ang magiging panalo. Ayaw namin noon. Abi, bakit mo pa ni-review? Hindi mo rin pa nababaguhin kahit klarado ang ebidensya. Well, may dahilan sa aking pananaw mga kaibigan. Kung binago ng komisyon ang resulta at sinabing panalo si Charlie Suarez at hindi si Navarrete, matatakot ang komisyon sapagkat matatali na sila sa ganung klaseng desisyon. Kapag naulit yan, automatic, pwede palang baguhin ng California Boxing Commission ang entire result ng laban. Makakakita ng buta sa mga manager at mga promoter na pwede palang baguhin totally. Talagang yung loser ka, magiging winner ka. Pwede pala talagang gawin ng California State Athletic Commission. So, ayaw ng komisyon sa aking pananaw na kami putaktiin ng ganito klase mga protesta kung saan kami maiipit at isa-cite nila yung ruling namin kay Navarrete versus Suarez kung saan biniligtad namin ng totally ang resulta at i-declare na panalo si Suarez. So, yun ang dahilan kung bakit no contest lang ang gusto ng California State Athletic Commission, even though one member of the commission already admitted that it was a punch that caused the cut of Navarrete. Ang sa akin lang naman mga kaibigan, ano naman kung ideklara mong panalo si Suarez kung yun ang tama? Hindi ba? Kung yun ang tama, bakit hindi mo itama ng maayos? Bakit mo sasabihin na, hindi, baka kasi putaktiin kami ng ganong klaseng protesta at mapilitan kami, maipit kami sa aming magiging desisyon. Kung yun ang tama bakit hindi yun ang iyong gawin? Kung yun ang tama, at umamin na nga yung isang miyembro ng komisyon na aminado siya na suntok ang naging ugat ng sugat ni Navarrete.
So, mga kaibigan, para sa akin, unfair at hindi tama ang naging desisyon ng California State Athletic Commission at dapat idideklarang panalo si Charlie Suarez via TKO. Alam nyo, mga kaibigan, ito nangyari kay Suarez Nadaya na nga doon sa actual na laban, nadaya pa ulit dito sa review before the California State Athletic Commission. Grabe. Parang ganito nangyari dyan ninakawan ko si Charlie Suarez ng wallet niya. And later on, kitang-kita sa video na ninakawan ko si Suarez ng wallet. Para ako'y maka-absuelto, sasabihin ko, ibabalik ko na lang yung wallet kay Charlie. Pero nung ibinalik yung wallet, wala na yung laman. So yan po ang desisyon ng California State Athletic Commission. Walang laman, walang silbi. Ang tanging silbi lamang ng desisyon na yan, mga kaibigan, kapag no contest, mga kaibigan, kung ano ang estado ng dalawang boksingero before the fight, yun ang kanilang magiging estado. Kasi wala namang laban na nangyari. Parang walang laban na nangyari. So kung ano ang estado ni Suarez at ni Navarrete before the fight, yun ang mananatili. So Suarez remains a challenger. Navarrete remains the champion. Title fight ito. Sino nakinabang? Si Navarrete, because he remains a world champion. Dapat hindi ganoon. Also, mga kaibigan, dahil nga parang hindi sila naglaban, ibabalik ang undefeated record ni Charlie Suarez. So, hindi na sa 18-1, balik ang kanyang pagiging 18-0 unbeaten record. And ito ang gagamitin ng WBO para i-order ang immediate rematch sa pagitan ng dalawang boksingero. Again, mga kaibigan, under medical suspension si Navarrete until the end of July. So, hindi siya pwedeng lumabang kaagad-agad. And because of his serious weight issue sa junior lightweight division, baka hindi na rin maglaban itong dalawang ito Baka umakyat na itong si Navarrete sa lightweight division. So, there are a lot of issues here, mga kaibigan. But like I said, mga kaibigan, okay, yan ang desisyon ng California State Athletic Commission, but it does not follow na yan ay tama. Lalo na sa pag-amin ng isang miyembro ng komisyon na siya aminado na suntok ang naging ugat ng sugat ni Navarrete. Nandoon ang pagkakataon para sa komisyon na totally baligtarin ang laban sapagkat inamin na nila Ang tanging dahilan lang nila is ayaw daw nilang masanay yung mga boksingero, masanay na papalitan nila ang resulta totally. They don't like the idea of changing a loss to a win. What's wrong with that if that is the correct decision? Yan ang tanong ko sa California State Athletic Commission. Ano pa ang purpose ng review? May-review nyo, nakita nyo mali, pero hindi nyo pa rin tinama. That no contest decision, mga kaibigan, is a play safe decision in my opinion. So yan, mga kaibigan, ang ating reaksyon sa naging... Grabe, mga idol, no? Napagbigyan nga si Charlie Suarez na mai-review, no? Ang laban nila na talagang kamao talaga ang nakatama doon sa kanyang taas ng kilay at talagang nasugatan at nagkaroon ng daming dugo, no? At kitang-kita yan sa video, mga idol. So doon pa lang ay siguradong panalo na po itong si Charlie Suarez, mga idol. No, technical knockout yun itong si Navarrete. Well, mga idol, gaya sinabi natin, para sa akin, may kapit talaga. Malakas talaga ang kapit ni Navarrete. So, parang nangyari dito kay, kay Casimero, mga idol, nung laban niya kay Rio Cajo na naging no contest. Pero nakita sa video na kamao talagang tumama dito kay Rio Cajo at sumakit dito sa batok kasi ang lakas ng suntok niya. So nakapag-desisyon na nanalo si Casimero bayat TKO, mga idol. So ine-expect natin na mananalo si Charlie Suarez kasi kitang-kita naman talaga na nanalo siya. Pero gaya sinabi natin, mga idol, na iba talaga pag may kapit, mga idol. Dahil dito, klarong-klaro naman So, binigay lang na no contest. So, grabe. Kayo, mga idol, na-satisfied ba kayo dito sa no contest na nangyari dito sa laban ni Navarrete versus Suarez, ating pambato, mga idol? Please comment down below, mga idol. Para sa akin, dapat panalo itong si Charlie Suarez, mga idol, ang ating pambato. So, pag maglaban ulit sila, mga idol, dahil magbigay na nga ito ng schedule, pero baka nga daw ay
si Navarrete ay aakyat na ito ng 135 mga idol. So kayo mga idol, ano masasabi nyo dito? Please comment down below mga idol para ating pag-usapan. At don't forget to like and subscribe kay Attorney Tolentino Boxer Short. God bless mga idol at ingat po kayo lagi.